Pamagat ng aralin, pagmamahal sa sarili at kapwa, tugon sa kaharasan sa paaralan. Mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatotoo. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na kaharasan sa paaralan. Nasusuri ang mga aspeto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang kaharasan sa paaralan. Naipapaliwanag na ang pag-iwas sa anumang uri ng kaharasan sa paaralan tulad ng pagsali sa fraternity at gang at pambubulas at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunayan ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay. Ang pagmamahal na ito sa kapwa ay may kaakibat na katarungan, ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Ang kanyang dignidad bilang tao, may tungkulin ang tao kaugnayan sa buhay, ang ingatan ang kanyang sarili. At umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung minamahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, ingatan din niya ang buhay nito. Pangunahing nilalaman na ipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaharasan sa paaralan, yugto ng pagkatuto at mga gawaing pampagkatuto. Panimula, mungkahing oras. Unang araw ng ikalimang linggo bago nagkaroon ng pandemya, araw-araw mong nakakasalamuha ang iyong mga kamag-aral at iba pang kapwa mag-aaral sa paaralan. Maraming masasayang karanasan ang iyong naaalala, subalit mailan ring nakakapagdulot sa iyo ng kalungkutan. Sa araling ito ay itutuon ang pansin sa pagtalakay sa pangunahing kaharasan na laganap sa mga kabataan sa paaralan noong panahon na maaari pang pumasok ang mga mag-aaral na katulad mo sa paaralan at minsan ay nakapagdudulot sa iyo ng kalungkutan. Maaari rin naman nararanasan ito sa komunidad na iyong kinabibilangan. Nilalayon ng araling ito na maunawaan mo ang mga kaharasang ito upang ikaw ay makaiwas dito sa darating na panahon kapag muling pinayagan ang tradisyonal o nakasanayan mong paraan ng pag-aaral. Pagmasdan mo ang mga larawan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong-sagot. Ang mga damdamin mo sa bawat umaga na alam mong papasok ka sa paaralan, ngayon sa bahay ka nag-aaral. Ano ba ang imahe ng paaralan para sa iyo? Ano naman ang imahe sa iyo sa ilang bahay-aralan? Ngayong panahon ng pandemya, ano kaya ang dahilan ng ilang mga mag-aaral na hindi masaya sa paaralan sa bahay-aralan? Maraming sagot marahil ang pumapasok sa iyong isipan ngayon. Sa araling ito, susuriin ang isa sa mga posibleng sagot sa mga nauunang katanungan. Handa ka na ba? Larawan isang teenager na masayang papasok sa paaralan. Larawan ng isang teenager na malungkot papasok sa paaralan. Yugto ng pagkatuto at mga gawaing pampagkatuto. Pagpapaunlad. Mungkahing oras. Unang araw ng ikalimang linggo hanggang unang araw ng ika-6 na linggo. Ang babasahin sa ibaba ay magdaragdag kalinawan sa paksang iyong pag-aaralan sa linggong ito. Ito ay bahagi na pagpapalalim sa pahina
381 to 396 sa ESP Learners Materials ng paksa patungkol sa karahasan sa paaralan. Ang pambubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosyong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao. Ang mga batang nambubulas ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan na nakahihigit sa kanyang binubulas. Pisikal na lakas, pagkakaroon ng kaalaman sa mga nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas o kaya naman ay popularidad upang kontrolin o magdulot ng panganib sa kapwa. Matatawag lamang na pambubulas kung ito ay isinasagawa ng paulit-ulit o may potensyal na maulit sa takdang panahon. Nakalulungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito dumadaloy ang karunungan at katuwiran ay nababahiran na ng mga kaharasan. Ang pambubulas ay hindi palaging marahas. Sa katunayan, mas malalim ang sugat na iniiwan ng pambubulas na hindi marahas. Upang mas maging madaling unawain, dito ay tatalakayin ang 3 uri ng pambubulas. Uri ng pambubulas. Pasalitang pambubulas. Pagsasalita o pagsusulat ng mga masasamang salita laban sa isang tao. Sosyal o relasyonal na pambubulas. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Pisikal na pambubulas. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Profile ng mga karakter sa pambubulas. Ang nambubulas, ayon sa isinasagawang pag-aaral ni Karin E. Tusinchik, 2008, ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring nakaugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Sabi niya sa kanyang pag-aaral, ang isang bata na nambubulas ay mas malamang napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin at napaalalahanan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa. Hindi nararamdaman sa kanyang pamilya ang pagmamahal. Hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya. Ginagamitan ng pananakit bilang pagdidisiplina. Nakita ang pagiging marahas na magulang na nagdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon. Ang binubulas, ay nakakaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Ang binubulas, naman ang madalas na sanhi kung bakit nabubulas ang isang tao. Narito ang ilan lamang sa mga posibleng dahilan. Kaibahang physically different. Ang mga halimbawa nito ay ang maaaring pagkakaroon ng kapansanan sa katawan, masyadong mataba o payat, mahina o astigin, masyadong matangkad o bansot at iba pa. Kakaibahang estilo ng pananamit. Dresses up differently. Halimbawa, kung ikaw ay babae, maaaring magiging target
kanila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit. O di kaya masyado namang mahaba o balot ang katawan o konserbatibo ka kung manamit. Orientasyong sexual. Sexual orientation. Lapitin ka ng mga nambubulas kung nakikitaan ka ng pagiging mahina bilang isang lalaki o di kaya pagiging astigin mo bilang isang babae. Madaling mapikon, short-tempered. Natutuwa ang isang nambubulas kung makikitang mabilis na naipapakita ang galit kapag tinutukso o kinukutya. Alam nilang naaapekto ang kanilang ginagawa kung kaya matutuwa sila ito ay ulit-uliting gawin. Balisa at di panatag sa sarili. Anxious and insecure. Ang kawalan ng seguridad sa sarili ay isang palatandaan ng kahinaan. Madali itong nakikita ng mga nambubulas. Mahaba ang tingin sa sarili. Low self-esteem. Ay mababa ang tingin sa sarili. Low self-esteem. Maging ang kawalan ng tiwala ay isang napakagandang indikasyon ng magiging madali para sa isang mambubulas na maipakita ang kanyang nakahihigit na kapangyarihan. Mas tumataas ang tiwala nila sa kanilang sarili kung nakikita nilang walang kakayahan ang kanilang binubulas na ipakita ang kanilang kakayahan at kalakasan. Tahimik at lumalayo sa nakakarami. Quiet and withdrawn. Wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Inability to defend oneself laban sa kanila. Mga epekto ng pambubulas. Ayon nga kay Michael Diamond, director ng Plan Philippines, nakababahagi ang paglaki ng palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas dahil ang mga biktima nito ay maaaring posibilidad na makilinang ng pagiging mailap at ng takot na nakakapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Makahadlang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makakababa ng kanilang marka ng pag-aaral. Mas higit pa rito, maaari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na paglaban sa klase na malaon ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pag-ayaw na muli pang bumalik sa paaralan. Narito pa ang ilang mga pangunahing epekto ng pambubulas. May mga pag-aaral na makapagpapatunay na ang biktima ng pambubulas ay may posibilidad na magkaroon ng labis sa pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, sleep difficulties, mababang tiwala sa sarili, maging sakit ng ulo at tiyan, at pangkalahating tensyon kumpara sa mga kabataan na hindi nagiging biktima ng pambubulas. Ang pambubulas na ito ay nagdudulot ng stress sa biktima na malaon ay magdudulot ng mahinang pangangatawan laban sa sakit at impeksyon, kung kaya mas marami sa nakararanas ng ganito ay nagiging sakitin. Ang biktima ng pambubulas ay madalas na kakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan dahil sa kanilang labis sa pagiging balisa at sa kanilang mahabang pagtingin sa kanilang sarili.
Masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. Maaaring itong magdulot ng pag-iisa at pagiging malayo sa nakararami at pagkakaroon sila ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. Bukod pa rito, ayaw din makipagkaibigan ng ibang mga mag-aaral sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima rin ito. At hindi rin sila magustuhan ng ibang mag-aaral kapag nakitang sila ay nakikihalubilo sa mga binubulas. Isa pa sa posibleng epekto sa biktima ng pambubulas ay ang posibilidad na sila mismo ay magiging marahas. Maaaring sa panahon ng pambubulas o sa hinahanapang kaharasan na ito ay maaaring nilang gawin ang kanilang sarili sa paaralan o maaaring sa taong nambubulas sa kanila. Maaaring nakagawa sila ng mas marahas na bagay lalo pa at naging malabis ang sakit na kanilang naranasan mula sa mga nambubulas. Sila ay napipilitang gumante at makapanakit. Ang pambubulas na ito ay maaaring naranasan rin sa loob ng tahanan kung saan mas maraming oras ang iyong inilalaan ngayon panahon ng pandemya. Maaari rin silang makisali sa patuloy na paninisi para sa mga bagay na hindi mo nagawa o kaya naman ay hindi nararamdaman na pinahalagahan ka. Panitilihing bukas ang komunikasyon upang maiwasan ang mga bagay na ito at pagkaroon ng kaayusan sa loob ng tahanan. Paglahok sa fraternity o gang. Bilang panlipunang nilalang, likas sa atin ang pagnanais na mapabilang belongingness. Naghahanap tayo ng pangkat kung saan tayo mapabilang maliban sa ating pamilya. Ang usapan na lamang ay kung anong uri ba ang pangkat ang iyong ninanais na kabilang o sa kasalukuyan ay kinabibilangan. Ano nga ba ang gang o ano ba ang fraternity? Magkapareho ba ito? Walang universal na kahulugan ng gang ayon sa kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos. Ito ay pagsasamahan ng tatlo o mahigit pang individual. Ang mga miyembro nito ay kolektibong kinikilala ang kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakakilanlan. Group identity na kanilang ginagamit upang makalikha ng takot o intimidation. Madalas ay ginagamit sila ng isa o mahigit pa sa masumusod. Iisang pangalan o pagkakakilanlan, slogan, mapagkakakilanlan o pagpalatandaan, simbolo, tattoo o iba pang marka sa katawan, kulay ng damit, ayos ng buhok, senyales ng kamay o graffiti. Ang tanging layunin ay makilahok o sumama sa masasamang gawain o krimen at gumamit ng karahasan at intimidation upang may sagawa ang mga ito. Ang mga kasapi ay sumasali sa masasamang gawain o krimen na kung ang gagawa ay mga nakakatanda ay mga krimen.
na may layuning mas palakasin ang kapangyarihan ng pangkat, reputasyon at pinansyal na panustos sa kanilang mga pangangailangan. Ang samahan ay maaari ding magtaglay ng mga sumusunod na katangian. Mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa pagsama o paglahok. Nakikita ang lahat ng miyembro sa mga on a recurring basis. Nagbibigay ang mga kasapi nito ng proteksyong pisikal sa mga kapwa kasapi nito, lalo na mula sa mga kapwa gang. Mayroong silang itinuturing na partikular na lugar na tinatawag na teritoryo. Ang fraternity naman sa kabilang dako ay isang panlipunan o akademikong organisasyon o samahan na ginagamit ang alpabetikong Griego na kabataan ng kanilang mga pangalan. Ito ay isang pagkakapatiran, Latin, frater na nangungulugang brother, na pinag-isa ng layuning mapalago ang aspetong intelektual, pisikal at sosyal sa mga kasapi. Narito ang mga pangunahing katangian ng mga gang. Itinuturing na nangungunang dahilan sa pagdami ng karahasan o krimen sa kasalukuyan sa loob man o sa labas ng paaralan. Upang maging kasapi ng isang gang, isang inisasyon ang kailangang maipasa. Ito ay kadalasan naglalaman ng mga marahas na gawain katulad ng pananakit na pisikal, pananamantala o pagpatay. Ang pagiging kalahok ng isang gang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Maaaring maging dahilan ng pagkakakulong o kaya naman ay kamatayan. Ang paglahok ng isang gang ay halos palaging nangangahulugan ng paggamit ng alkohol at droga. Nilalagay nito ang kapahamakan maging ang sariling pamilya na siyang maaaring pagbilangan ng mga kalabanggang bilang paghihiganti. Karamihan sa miyembro ng gang ay nadadala ang pagiging marahas. Hanggang sa kanilang pagtanda, mas madalas na labas-masok na kulang kung humaba man ang kanilang buhay. Karamihan sa mga miyembro ng gang ay humihinto sa pag-aaral o di kaya naman natatanggal sa paaralan. Ang mga miyembro ng gang ay mas madalas na nasa kalye at kung minsan ay mahawak ng baril o iba pang mga armas na nakakasakit at nakakamatay. Mga pamamaraan upang maiwasan ang kaharasan sa paaralan. Ang mga pamamaraan sa antas na panlipunan ay nakatuon sa sosyal at kultural na pagbabago dito upang mabawasan ang kaharasan saan man ito nagaganap. Ang programa sa antas na pamparalan ay nakadisenyo upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan na kaugnayan ng kaharasan. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning at wasto at sapat na pamamatnubay sa mga guro, sa mga mag-aaral, sa mga paaralang elementarya. Ang pamamaraan o estratehiyang tinatawag na good behavior game
ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkaantala ng klase at pagkaroon ng mabuting interaksyon sa loob ng klase. Nakatutulong naman ang second step curriculum upang sanayan ng mga mag-aaral sa ikalawa at ikatlong baitang na magkaroon ng pagpipigil sa sarili at empathy upang mabawasan ang aggression sa kanilang pagkilos at pakikitungo sa kapwa mag-aaral. Pagmamahal sa sarili, kapwa at buhay. Mga sandata laban sa karahasan sa paaralan. Isapuso mo ang katotohanan na nag-iisa ka lamang sa mundo. Mahalaga ka, isa kang hindi na mauulit na ekspresyon ng diwa ng Diyos. Ikaw lang ang mayroong matatanging pagkakataon upang kilalanin ng malalim ang iyong sarili at tuklasin ang landas na para sa iyo. Kaya mong mahalin ang iyong kapwa mag-aaral para sa kanila. Bigyan sila ng lakas loob, suportahan, makinig, ngunit lahat ay biyaya ng kasiyahan. Pag-unawa at pag-aaruga sa iyong binibigay na iyong kapwa ay nararapat din para sa iyong sarili. Kailangan mo ng pagmamahal na ikaw lamang ang makapagbibigay. Dalawang bagay ang mahalaga upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalang ng kapanatagan ng tao. Kaalaman sa sarili. Mahalagang kilalanin ang sarili. Ano ang iyong talento at kakayahan? Ano ang iyong kalakasan at kahinaan? May kaalaman ka ba sa iyong damdamin? Ano ang tunay na layunin mo sa buhay? Ano ang gusto mong marating sa hinaharap? Ano ang tunay na makapagpapasaya sa iyo? Ito ay mahalagang tanong na nangangailangan ng sagutan upang masabi mo mayroon kang kaalaman sa iyong sarili. Mahalagang masagot ang mga tanong na ito upang maging panatag ang iyong damdamin at ang iyong kabuuan. Sa ganitong paraan mo lamang maunawaan at matatanggap ang iyong sarili bilang ikaw at hindi maghanap ng mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Ang pag-unawa at pagmamahal ganito mapagtagumpayan ang pag-iwas na masangkot sa anumang kaguluhan, lalo na sa paaralan. Paggalang sa sarili. Upang magkaroon ka ng paggalang sa kapwa, kailangan mo muna magkaroon ng paggalang sa iyong sarili. Ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili. Self-esteem or self-worth. Sa madaling salita, mayroon kang positibong pagtingin sa iyong sarili. Bakit mahalaga matutunan ng lahat ng igalang at mahalin ang kanilang kapwa? Ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Hindi ito hinihingi o binibili, bagkus inaani dahil sa itinanim na paggalang sa kapwa. Palaging pagsikapang gawin
kung ano ang makabubuti para sa lahat ng pagkakaroon ng positibong pagtingin sa lahat at nakatitiyak na susuklian din ito ng higit sa iyong binibigay. Ngunit hindi nangangahulugan na palaging tayong maghihintay ng sukli mula sa ating ibinigay. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ang pag-unawa sa kanila. Kapag mahal mo ang isang tao, nakahanda kang tanggapin siya bilang siya. Walang kondisyon at walang inaasang kapalit. At higit sa lahat, palaging nakahandang dumamay sa tagumpay at lalo't higit sa kabiguan. Ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang katarungan, katulad ng natalakay sa mga nagdaang aralin, ay pagbibigay sa kapwa na nararapat para sa kapwa, ang paggalang sa kanilang dignidad bilang tao. Ang karahasan sa paaralan o sa kahit na saang lugar ay bunga ng pagtalikod ng taong gumagawa nito sa tunay na dalisay at na kahulugan ng pagmamahal. Kahit na sino ay sasang-ayon na kapag mananatili ang pagmamahal sa gitna ng lahat ng ugnayan ay walang sino man ang nakaiisip na magdudulot ng sakit o panganib sa buhay ng kanyang kapwa. Ngunit katulad naman ng anumang halaman o puno, ito ay kailangan ipunla, alagaan at palaguin dahil matutuhan laman ang pagmamahal kung ito ay naiparamdam o naiparanas. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Batay sa iyong nabasa sa bahagi ng pagpapaunlad, sagutin ang mga sumusunod na katangian. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ano ang sanhi ng karahasan sa paaralan? Isa-isahin ng mga ito. Ano ang dahilan kung bakit umiral ang karahasan sa paaralan? Talakayin. Anong epekto ng pagkakaroon ng karahasan sa paaralan? Paano ganap na masusugpo ang mga karahasan sa paaralan? Ipaliwanag. Paano mo nailalarawan ang isang paaralan ligtas sa anumang uri ng karahasan? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa iyong sagutang papel, sagutan ng mga sumusunod na salita o pangkat ng mga salita. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Blank, panlalait, blank, naghahamon ng panuntok, blank, pagmumura, blank, pananampal, blank. Panghihikayat sa isang tao, blank. Blank, pangungutya, blank. Pangungutya, blank, panunukso. Blank, pagpapahiya sa isang tao, blank. Blank, nangungurot, blank, naninipa. Pakikipagpalihan. Mungkahing oras, ikalawang araw ng ika-6 ng linggo hanggang unang araw ng kapitong linggo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa iyong sagutang papel, bumuo ng isang slogan na magbibigay kaalaman sa patungkol sa karahasan o paaralan o sa komunidad. Maaari mo rin itong lagyan ng mga disenyo. Gumamit lamang ng mga materyales na kagamitan na
na makikita sa iyong tahanan. Maaari ka ring magpatulong sa iyong magulang o kung sino man na kasama sa bahay. Narito ang rubric sa paggawa. Rubrics. 2 puntos. 3 puntos, 1 puntos. Score paksa na ipakita ang mahusay na mensahe ang paksa. Di gaano na ipakita ang mahusay na mensahe na paksa. 1 puntos. Hindi na ipakita ang mensahe ng paksa. 2 puntos. 1 puntos. Ang pagkamalikha ng pakanda at malinaw ang pagsusulat ng mga titik. Maganda at malinaw ang pagkasulat ng mga titik. Di gaano magandang at di gaano malinaw ang pagkasulat ng mga titik. Kabuuang score. Pasalitang pambubulas, social o relasyonal na pambubulas, physical na pambubulas. Gawain sa pagtuto bilang 4. Basahin mo ang kwento sa ibaba, sagutan ng mga tanong pagkatapos mailahad ang kwento. Narito ang rubric na paggawa ng pangungusap. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Isang puntos, hindi maayos ipaliwanag ang kasagutan at hindi nakakapagbigay ng sariling opinyon. 2 puntos, medyo maayos na ipapaliwanag ang kasagutan at medyo nakakapagbigay ng sariling opinyon. 3 puntos ay ipapaliwanag ang kasagutan at nakakapagbigay ng sariling opinyon. Determido ako sa kitliin ng aking sariling buhay. Ako ay 12 taong gulang, nasa kapitong bilang at ako ay nasa isang bitog. Nakakakulang sa isang nakakatampukot na para na ang hinara ng isang grupo ng mga kabataang lalaki na nasisiyan sa paghihigpit at pananakit na pisikal at pananalita sa bawat minuto ng aking buhay mula pa nang ako ay tumutulong sa paaralan. Kaya nga sa kainitan ng araw na iyon, habang nga ako ay naglalakad pa uwi sa aming bahay matapos tumunog ang huling bell sa eskwelahan, napagpasyahan ko natapusin ang aking miserableng buhay. Yan ay may 24 na taon nang nakalilipas nung ako ay isa pang lampa, butot, balat at kapayatan. May makapal na salamin, may braces sa ngipin, laman ng aklatan, at may mahinhin ang kilos. Ang aking pagiging bata ay maaaring isang bangungot na hindi matapos. Wala silang pagod na pambubulas.
lalaki sa paralan mahigit na malalaki at malalakas matapos makita ang mga ay walang kapatid ang akong pinarusahan araw-araw dahil lamang sa ako ay iba sa kanila. Bago ko pa man lubos na napaunawanan ang kahulugan nito ay sinasagawa nila sa akin ng bansog na bakla at binabae. Parang lason sa aking puso ang kanilang bawat sigaw. Payapa lamang ako sa piling ng aking koleksyon ng mga comics at aking tanging kasiyahan ng paggupit habang nasa harap ng telebisyon. Kasiyahang pagguhit habang nasa harap ng telebisyon. Sa paralan ako ay tila ay may nakahahawang sakit. Nilalayuan ng mga kapwa ko lalaki dahil sa hindi pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at sapat na pagkalalaki upang mapabilang sa kanilang hanay. Kaiba ako sa mga mag-aral kong lalaki sapagkat ako ay tahimik at kaibigan ng lahat ng mga babae sa paaralan. Kumikilos at nagsasalitang nawari by babae rin. Hindi ko mapagtapat sa kanila sa iba ang ginagawang pananakot at pananakit ng aking mga kamag-aral na lalaki. Hindi ko ito masabi sa aking mga guro, magulang, mga kapatid at mangging sa mga napakarami at napakalapit kung mga kamag-anakan at pininsan. Ngayon ako naunawaan ko paano ang biktima ng pambubulas ay nagdurusa ng tahimik. Labis na nakahihiya ang mga biktima ng pambubulas. Ako ay nahihiya sa aking sarili kung paano hinahayaan kong saktan nila ako at nararamdamang ako'y walang kwenta. Nahihiya ako na hindi ko sila kayang labanan. Pinadaraman nila sa akin na may mali sa aking pagkatao. Nahihiya ako na malaman ito ng aking mga mahal sa buhay. Nahihiya ako na hindi ko sila kayang labanan. Ipinaramdaman nila sa akin na may mali sa aking pagkatao. Nahihiya na malaman ito ang aking mga mahal sa buhay. Nahihiya ako sa malaman nila ang binabansa ang kanilang
bata sa akin. Nahiya ako na malaman nilang na ako ay isang ngang binabae. Kayo tulad ng iba pang pangunahing biktima nito, pinasan kung nag-iisa ang kahihiyan ng ginawa nilang pananakit sa akin. Habang naglalakad ako ay pauwi ng araw ng iyon na inilaga ko ang siya magiging huling araw ko. Maalala ko nang ako'y gulatin ng isang sasakyang dumaraan. "Hoy bata, ayos ka lang ba?" sabi ng mamang noon ko lamang nakita. Naalala ko, ako'y nabubulol pang tumugon sa mabuti ang aking lagay. "Sigurado ka ba, bata? Sigurado ka ba? Baka may tutulong ako, mukhang malungkot ka." Muli ay sinabi kong ako'y maayos at saka lamang siya nagmaneho papalayo. Habang pinamamasdan ko ang papalayong sakyang, bigla kong naramdaman ang init ng panahong iyon. Habang tinutulungan ng biyento na noon ko lamang napansin ang liwanag na katarik na araw. Hindi ko malimot ang isang sandaling iyon na tila ba napawi ng init ng araw ang lahat ng aking kalungkutan sa puso. May taong nagbigay ng pansin sa akin. Isang taong noon ko lamang nakita at mas namuli pang masisilayan ang mga alaala at nag-abala para sa akin. Isang binabae, bakla, walang kwentang nilalang. Pag nagbigay siya ng kanyang panahon upang alamin kung ako ay may di nararamdaman, mahalaga ako. Nagbabago ang lahat sa akin. Natapos ang aking balak na pagpapatiwakal noon din ito, hindi ko na muli ito binigyan ng pagkakataong guluhin ang aking isipan. Tanong: paano nakaapekto sa isang bata ang pambubulas? Paliwanag. Bakit masama ang pambubulas? Pangatwiran. Paano nalalampasan ng isang kabataan ang mga masamang epekto ng pambubulas? Paano ka na matutulong sa kapwa ng kabataang biktima ng pambubulas? Kung ikaw ay naging biktima ng pambubulas, paano mo ito nalampasan? Piliin ng gawain sa pagkatuto bilang 5. Piliin ng mga pinangangkop na sagot sa bawat pahayag sa loob ng kahon. Isulat ito sa iyong mga sagutan. Blank number 1. Ayon sa kanya, ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring nag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Blank number 3. Isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao upang nasaktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Blank number 3. Isang panlipunan o akademikong organisasyon o samahan, pagsalita o pagsusulat
na masamang salita laban sa isang tao. Blank number 5 ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Blank number 6. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang individual o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari. Blank number 7. Ito ay walang universal na kahulugan. Blank number 8. Ayon sa kanya ang nakababahala ng paglaki ng palaking bilang ng mga bibiktima ng pambubulas dahil ang biktima ay mayroong posibilidad na makalinang na pagiging mailap at ang takot na makaapekto ito sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, makakahadlang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at pakikipagpapababa ng kanilang marka sa pag-aaral. Ito ay nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon ay pagkakaroon ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Blank number 9, ito ay nakita ang pagiging marahas sa magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon ay magkakaroon ng kasiyahan at pananakit sa iba. Blank number 10, ito ay may kaibahang physically different. Makalipas ang 24 na taon, masasabi kong nagiging maayos ang lahat sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi na ako lampa at patpatin gaya ng dati. Hindi na rin nagsasalamin dahil sa LASIK eye surgery. Magaganda na rin ang tuwid ng aking mga ngipin. Ako ay pa rin ng dating batang mahinhin ang kilos na tulad ay isang babae at hindi ito ay kinahiya. Ito'y bahagi ng aking pagkatao. Ako ay mahalaga tulad din ng maraming mga batang magiging biktima ng pambubulas. Lahat ay may karapatan makita ang buti rin ang lahat sa huli. Pisikal na pambubulas gang, fraternity. Social o relasyonal na pambubulas, pasalitang pambubulas. Michael Diamond, Karen Eto Sinki. Nambubulas, binubulas. Kaharasan sa paaralan, komunidad. Kaharasan sa paaralan, komunidad. Palagi mong nararanasan ang mga bully o nambulas sa iyong kapwa ng mag-aaral noong ikaw ay pumapasok sa paaralan. Maaaring nangyari ito sa loob ng mismo ng paaralan. Maaaring rin naman ilabas ng paaralan sa komunidad ng kinabilang. Ano ba ang karasang ito? Bakit ito nangyayari sa isang kabataan katulad mo? Para ng pag-iwas sa karasan. Keep your mind focused and sharp. Palaging manatiling malapit sa isang pangkat ng mga kaibigan. Iwasan ang mga lugar na madalas
na may nag-aaway ang diskarte. Ito ay napakasimple sa paralan man o labas sa tahanan. Huwag pumunta sa parehong lugar na sinangkop ng mga panatiling malapit sa mga matatanda. Hinahabol ng bulis ang mga biktima kapag walang mga ngasiwa ang sapat na gulang. Ang pag-alam kung ano ang tama ay walang masyadong kahulugan maliban kung gagawin mo ang tama. Gawin sa pagkatuto bilang 6. Sundan ng mga sumusunod na panuto. 1. Sa isang malinis sa papel ay lumikha ng isang newsletter na ang pangunahing paksa ay tungkol sa karasan-paralan o sa komunidad. 2. Isalaysay dito ang sumusunod. A. Ang mahalagang malaman ng nais na ibahagi ang maraming mga mag-aaral patungkol sa karasan na paral sa komunidad ang mga patunay na kwento karasan mula sa mga kapang mag-aaral na makakatulong upang mas maimulat ang mata ng lahat tungkol sa panganib ng dulot ng pambubulas at paglalako sa fraternity o gang. Pagdinilay tungkol sa naging karanasan sa pagkabuuan ng aralin. D. Pangunahing proyekto o gawain ng makatulong upang mapigilan ang paglaganap ng karasan sa paaralan o sa mga komunidad. Number 3. Tiyakin na magiging malikhain sa paggawa ng newsletter upang mahimok ang marami na basahin nito upang ito maaaring gumamit ang larawan na ginipit sa lumang diaryo, magazine at iba pang babasahin na mayroon sa inyong bahay. Number 4. Ipakita siguro ang nilalaman nito upang matiyak ang walang maling impormasyon na may lalagay dito. Naririto ang rubric para sa gagawin newsletter. Newsletter. Criteria. Nilalaman maayos na magsulat ang artikulo at nag-uugnay sa mga kinakailangan impormasyon. Bahaging maayos ang makasulat ang artikulo sa ugnayan sa mga kinakailangan impormasyon. Hindi maayos ang pagsusulat ng artikulo at walang kinalaman sa paksa na impormasyon. Pagkamalikhain, napakalihan na ang ginawang newsletter. Nagpakita ng bahaging pagkakailanlan ng ginawang newsletter. Hindi pagpapakita ng pagkamalikhain. Ang nagawang newsletter, naririto ang halimbawa ng isang newsletter. Paglapat ng kahing oras. Kalawang araw ng kapatong linggo, gamitin ang salitang nasa kahon na ibaba. Buuin ang mahalagang konsepto ng aralin pagkatapos ay kumpletuhin ng paksa na makikita sa ibaba. Isulat ito sa sagutang papel. Nabubulas, problemang organisasyon, nabubulas, karasan. Hindi maiiwasan na isang blank ng pagkakaroon ng hidwaan sa paralan nagkakaroon ng kung saan ay may blank at may blank ang karasan sa paaralan ay paalan ay isang blank kinakaharap
Hindi maiwasan na isang blank na ang pagkakaroon ng hidwaan sa paaralan ng pagkakaroon ng blank kung saan may blank at may blank ang kaharasan sa paaralan ay isang blank kinakaharap ng bawat paaralan sa kinakailangan bigyan pansin ng mga taong nasasakupan nito. Pagtataya, mungkahing oras ikalawang araw sa ikalawang linggo. Pagninilay, mungkahing oras ikalawang araw ng ikapitong linggo. Personal na pagtatas sa level ng performance para sa mag-aaral. Pumili ng isang mga simbolo ibaba at katawan sa iyong naging karanasan sa pagsasagawa ng mga gawain. Ilagay ito sa hanay ng LP o level na performance. Basahin yung description bilang gabay sa iyong pagpili na gawa ko ng mahusay. Hindi ako nahirapan sa pagsagawa nito. Higit na makatulong gawain upang makatulong ko ang aralin. Check, nagawa ko ang maayos na nahirapan ako ng bahagya sa pagsasagawa nito. Nakatulong ang gawain upang matutunan ko ang aralin. Hindi ko nagawang mahirapan ng labis sa pagsasagawa nito. Hindi ko naman hiningi na gawa na kailangan pa ng paglilinaw o pagdagdag halaman upang paggawa nito maayos o mahusay. Gawaan sa pagkatuto. LP, gawaan sa pagkatuto. LP, gawaan sa pagkatuto. LP. Bilang 1.